ito ang kwarta. Kay dito nimo makita kung unsa buy intensyon sa paghatag sa kwarta. Yes. Now, strictly speaking, kung ang intention is to help the Bangsamoro leaders, Bangsamoro people, now, i-consider lang gihapon nato ng mga Pilipino po kana sila. And so, like with any government project na maghatag og leadership and management seminar or leadership and management skills training para sa atong mga katawhang mga Pilipino, ingon ana pod, no? So, sama sa TESDA, naghatag tag skills training sa TESDA. Or kanang maghatag kita og sponsorship sa scholarship para sa atong mga government officials or kahit ang mga ordinary Filipino people na gitagaan natong sponsorship sa management or sa leadership seminars, ba? Ana pod ba ang tumong ug tinguha aning paghatag sa usa ka foundation na ang pangalan is Bangsamoro Leadership and Management Institute. Kay kung ana lang ka simple na atong gihatag kana para maghatag og management skills training and leadership skills training para sa atong mga Bangsamoro people, then there's nothing really irregular. Dili nato matawag na bribery kana siya or anything. But we have to understand na karon ang pangutana lagi is kung gigamit ka to siya para dito. Ang issue karon, that's why we have to really account for the funds, no? O makita gyud nato transparency gyud para sa accounting sa katong nga kwarta is to see kung asa paingon tong kwarta. Then that's when we discover kung unsa gyud ang intention niya na. Now, if you're saying na para kato sa leadership and management by itself, that does not constitute bribery or that does not constitute anything illegal. Mao nang ginaingon lagi nako, kung legal ang purpose niya ng paghatag sa 5 million, then there should be nothing to be afraid of. Wala na daghang istoryahan. Wag naman na daghang istorya. Dapat iako nimo na. Bitaw. Di ba? You have to, kung walay illegal, di ba? Kung dili illegal ang purpose niya na, dapat, tinuod, naghatag mi. Nga naman di ay. Bitaw. Maayong man ang purpose na mo. Di ba? Dili ka nang yung ka na tudlog ka, money, so and so, daghan ka. Di ba? Ang kuno nimo na. Yes, of course. Ang kuno nimo na. Correct. Kaya wala man kay ginatago na dautan pod. Di ba? Mao na ang punto nato diha. Diskuta ng problema sa Mindanao, Congressman Carlo. Side mi sa imong papalimbasog, arubaduso ug mapadangat ang usa ka proyekto ngadto sa gobyerno nga mismo gipadagan sa mga kaigsuhatong Muslim. Ang estado sa Saudi Arabia palihog, sugid kami og may kalabutan sa maong nga proyekto, Congressman Carlo. Ang problema man gud sa Mindanao ginaingon nila is number one, Mindanao remains to be one of the poorest areas dinhi sa atong nasod. Pinaka-underdeveloped, mao ni ang pinakadaghang probinsya na pinakadaghang pobre, na walay trabaho, walay ginakaon, undernourished, malnourished, below the poverty line ang mga tao nato dinhi sa Mindanao. Number one. Ngano, tungod kay sige gubot, sige gera, why peace and order, and ikaduha, tungod kay walay trabaho, walay economic activity, etc. etc. So, underdeveloped yun ang Mindanao. Tungod aning kagubot, kining gera, ug tungod kay walay mga investments. Nganong walay may investments diha sa Mindanao, paingon sa Mindanao? Tungod kay nahadlok ang mga negosyante, kay kung mag-invest sila, basin unya, wa sila kabulo sa peace situation sa Mindanao, masira lang ang kanilang mga investments tungod sa gera, tungod sa away, mabumbahan pahinuon ka ng ilang mga investments diha sa Mindanao. So walay gustong mupatol sa Mindanao, walay gustong mo invest sa Mindanao. So right now, ang atong ginatanaw, which is usapod sa mga proyekto na gitanaw pod ni kanhing Speaker Boy Nograles, is to allow the Saudi government to join with the Philippine government in investing in Mindanao. Ngano ang Saudi man? Because we have to remember na dako kaayo ang respeto sa ato mga Filipino Muslim Mindanaoans ngadto sa Saudi Arabia, tungod kay ang hari sa Saudi Arabia is the custodian of the two holy mosques. Diba? So dako kaayong ang ilang pagrespeto diha sa Saudi Arabia. Now, Saudi Arabia is an oil-rich country. Dato ka na siya. Pero ang problema, dato lang sila sa lana. Dato lang sila sa langis, sa petroleum.
pero wa sila pagkaon. Wa sila agricultural products. Kinahanglan mo import sila og agricultural products. Now, because Mindanao is some areas of Mindanao is predominantly Muslim, then mas madali ang negosyo between the Saudi Arabians who are also Muslim brothers with our Muslim brothers here in Mindanao. So ang idea is to create a special zone of peace diri sa Mindanao na maghatag og kining agricultural investments, no? Will entice agricultural investments gikan sa Saudi Arabia mo invest sila sa Mindanao para mag-create og agricultural areas, agro-industrial production areas. And ang mga kining agricultural areas ang mag-supply og pagkaon mo export dito paingon sa Saudi Arabia. So magkaroon na og investment sa Mindanao. And once investment comes in Mindanao, magkaroon na og trabaho para sa atong mga brothers, Mindanaoan brothers. And kung magkaroon na og trabaho, buhi ng ekonomiya sa Mindanao, then maybe the people in Mindanao will stop fighting. Kay magkagira-gira lamang ta tungod kay pobre ang mga tao, way ginakaon, gutom ang mga tao. So dili na magkagira-gira na tungod kay nag-away-away na for this and for that, for whatever purpose, wa na ta kasabot kung unsay mga purpose, unsay mga nganong nahitabo kining puros gera sa Mindanao. Na gusto kuhaon kining yuta, gusto kuhaon kining mahimong separate state, mahimong separate entity, etc. etc. Pero ang root cause ni aning tanan is because pobre ang mga tao, way ginakaon ang mga tao. But if we provide economic activity, if we provide investments para sa Mindanao, if we provide jobs para sa atong mga kaigsunan mga Mindanawans, then basin kining mga puros away-away nato mag-stop na. Mundang na kining tanan. Kaya siyempre, busy na ang tanan sa pagtrabaho, busy na ang tanan because of the economic activity, and because there is economic activity, wala na gusto gubot. Kaya kung magkaroon ng gubot, mawala ang economic activity, mawadaan sila mga trabaho. So, I think ang path to peace, no? Kining gusto natin na magkaroon ng kalinaw gyud para sa Mindanao, kinihanlan, number one, we have to feed the people of Mindanao by producing more investments for Mindanao. And the safest investment para sa Mindanao is kung ang mag-invest sa Mindanao is gikan sa Saudi Arabia. Because the King of Saudi Arabia is the custodian of the two holy mosques. So dako kayo ilang pagrespeto sa Saudi Arabia. So kung mag-invest ang Saudi Arabia, kung unsa may investment nila dinhi sa Mindanao, dili na siya bumbahan, dili na siya gubon sa atong mga Muslim brothers dinhi sa Mindanao. Tungod kay dako ang ilang pagrespeto tama sa Saudi. Congressman Carlo, daghan sab nga laing mga nasod nga gidadumala sa Muslim kundi maswagon sab og daghang pundo sa krudo. Nganong Saudi Arabia man gyud ang imong napili? Yes, sama sa akong giingon kay dako ang pagrespeto nila sa King of Saudi Arabia as the custodian of the two holy mosques. Gawas ni ana nagkaroon na og previous negotiations regarding this. Sa panahon sa past Congress, sa 14th Congress, si Speaker Nograles was able already to have an audience with the King of Saudi. So naanay mga naplantsa na mga plano regarding sa pag-invest ng mga Saudi Arabians diha sa Mindanao, magkaroon og kining special zone of peace and productivity dinhi sa Mindanao, na magkaroon kita og mga agro-industrial zones of peace dinhi sa Mindanao. And ang kulang na lang siguro ang pag-follow up. So, since meron namang legwork na nahitabo, may legwork na nangyari, ang kailangan na lang is kining pag-follow through nga mga initial talks on the proposed zone of peace. Okay, Bert, Congressman, udata sa mga pangutana nga ihapak na kanimo. Okay, siyempre, ato balikan na ang dugang pa mo. Kalambuan, dalat na! Maayong adlaw, aniya na pod ang inyong programa, ang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang basic guitar making dinhi sa Barangay Dumoy.
Kining programaha ilawom sa atong Oplan Kabuhayan Projects kung diin nakapag-graduate kita og 30 ka mga beneficiaries nga nakahimo og 8 ka mga acoustic guitars. Ug kining mga acoustic guitars atong itunol sa mga nagkalailaing kapilya nga naisakop dinhi sa maong barangay. Nagpasalamat ko sa iyaha nga sa kada barangay dinhi sa Davao City nagahigayon siya og ani nga programa para makatabang pod sa mga kapamilyahan dinhi sa Dumoy. Ako nag-apila ni nga kurso kay para madungagan pod akong kahibalo, dili lang pod kay sa music, pati na pa sa pagbuhat og gitara. Dako gud akong pasalamat sa kay Carlo Nograles kay kung walay tungod sa iyaha nga nagtukod ani basic guitars making, wala ko nakagitara ani. Magpadayon ng among pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak TV. Maayong adlaw, ani nasabang inyong programa ang Tatak TV. Sa kapistahan sa patron nga si St. Jude Tadeos dinhi sa Barangay 6-A, paglao mga atong gidalit kanila nga namyesta. Atong gituman ang ilang hangyo nga matagaan og alibyo ang ilang mulo sa kalawasan. Pinaagi niining atong medical mission, libuan ka mga residente sa Barangay 5, 6, 7 ug 8 ang libre makapakonsulta sa atong mga volunteer doctors sama ni Dr. Antonio Solar, Dr. Josel Cruz, Dr. Pandan ug mga volunteer nurses gikan sa SPMC ug St. Augustine College of Nursing. Maong lipay ang katawhan sa ilang maayong kalawasan sa pagsaulog sa adlawang kapistahan ni St. Jude Tadeos. Free medical check-up ni og nahatagan mig tambal. Dagan man ang gusto kay wala na may pag, wala na magasto. Doon ra sa amo ang balay. Nagapasalamat ko na naghatag og medical mission si Carlo Nograles para sa St. Jude Tadeos Fiesta. Daghang kay salamat jud. I'm happy. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak TV. Kalambuan, Dalatanan. Balik na diri sa tog Kalambuan, Dalatanan. O siyempre, ang pangutana ni Gilbert Bitoy Villasos. Bert? Okay, daghang salamat ka Bangsal. Congressman Carlos, sir, sa imuhang gihanyag nga Saudi-Philippine Special Zone of Peace and Development, Congressman Carlos, sir, unsa ang particular nga pamuhunan nga imong nakita aron magmalampuson ang maong proyekto? Ang idea sa maong proyekto is magkaroon og kining agro-industrial zone na mag-concentrate sa grains production, no, para sa pagkaon, para sa pagkaon para sa atong mga kaigsunan na Saudi Arabians. Number 2 is aquamarine. Aquamarine para sa mga isda, no? Yes. And other aquamarine products. And number 3 is livestock. No? Livestock. And number 4 is halal processing. Kaya siyempre, kabuluta, mga kaigsunan natong mga Muslim, very strict ka na sila na una sila mukaon o pagkaon, kinihanlan mo agi proseso sa halal, no? Mao nang idea, magkaroon din og halal processing dito sa industrial, kanang zone, special zone of peace sa Mindanao. So, agro-industrial siya. Di lang grains production, di lang aquamarine production, di lamang livestock production, kundi kining ginatawag na halal processing plants. Okay, Congressman Carlos, sir, uyon ka ba nga pananglitan ikaw maoy tugyanan nga makighisgot sa mga magbabalaod sa Saudi Arabia aron mapasiguro nga magmalungtaron gyud ang maong proyekto, sir? Yes, actually, ang nahitabo last Congress is si Speaker Nograles, kauban ang mga Mindanao congressmen, ang mismong niadto dito sa Saudi Arabia para makipag-audience dito sa King of Saudi Arabia. So, gikan dito sa pakipag-audience nila, dali dayon nagpadala o representante ang government sa Saudi Arabia dinhi sa Mindanao. Okay. Para tanawon ang prospects, no, tanawon ang areas, ang mga proposed areas for development dinhi sa Mindanao. So bisita gina sila. Ang problema lamang nahitabo to siya na duol ng eleksyon. So tungod kay medyo duol na sa eleksyon, after katong initial survey and pagbisita nila dinhi, nagkaroon ng election, after sa election wala na nahitabo after. So, but the fact na nagpadala sila og representante dinhi para mo survey sa area, para tanawon ang business prospects, para tanawon ang mga proposed sites of development, means to say that they really bought into the idea.
So karon kinihanlan maupod na ang buhaton sa atong Speaker of the House. Na kinahanglan siya mismo dala ang mga Mindanao congressmen, particularly mga Muslim congressmen nato gikan sa Mindanao, paingon na po dito sa Saudi Arabia para makipag-audience sa PUD and to present the proposal again para ipakita nato na interesado lang gihapon ta na makipag-alliance ta with Saudi Arabia for further investments sa PUD sa Mindanao. So I think it just needs kining follow-up, kining pag-follow through. And if ang atong gobyerno is very serious in creating kining mga opportunities para sa Mindanao, I think this really has to be explored. Okay. And we really have to give this a very serious consideration. So after the break, pagbalik nato din sa Kongreso, ako na po ning i-pitch kay Speaker Belmonte kay hopefully makuha na po nato ang iyang suporta para aning maong initiative. So kung maaprobahan na siya Kaubang Sal, nindot gyud kayo nga maong proyekto. Of course. No? Kay, Because magkaroon og major investment sa Mindanao. Yes. Magkaroon og trabaho, sipin mo magkaroon kita og usa ka special zone, economic zone dinhi sa Mindanao na magkaroon og maghatag gyud og economic activity para sa atong mga katawhan dinhi. And syempre immediately ang kinihanglan natong i-hire or tagaan og trabaho katong mga naglisod na makaigsunan nato dinhi sa Mindanao. Particularly kinihanglan i-open up nato ang mga trabaho, mga job opportunities para sa kaigsunan nato mga Muslim. Because they will be processing and working for kining agricultural and agro-industrial products para sa mga kaigsunan na po natong mga Muslim dito sa Saudi Arabia. So, halal processing po ang kinihanglan nato para ana. Siyempre, mga kaigsunan natong mga Muslim, sila ang nakasabot anang halal processing. And kung unsa may mga hilig sa atong mga Saudi Arabians, kabalukod, masabtan po nila kung sa mga pagkaon sa atong mga Saudi Arabians, mga Muslim brothers nato sa Saudi Arabia. So, dito pa lamang sa kultura palang daan, naanay common culture. So, that's one distinct advantage. Mao na advantage nato dinhi sa Mindanao na wala pa nato magamit. Ug mao kini ang ginasulti nato, imbis na mag-away ta, imbis na maggera kita, magtrabaho na lang ta. Maglihok na lang ta, tagaan na nato pagkaon ng mga tao nato. Let's spur economic activity kay para ang tanan busog, kung busog tanan, dili na sila mang-away. Okay. Pero base katong istorya kaganihan ni Congressman Carlo, lakbitan lang ako Kaubang Sal, no, kadali lang. Klarohon lang nato sa itong mga televiewers nga katong mga kagutom, katong kalisod diri sa Mindanao, base kato sa survey sa kining kuan. Tama ba ko, Congressman Carlo? Base to sa nakita gid nato. If you go to Mindanao, lata ng mga provinces naman na. Kadaghanan sa mga provinces nato nagutom ang mga tao diha. You don't need a survey to do that. Okay. Bitoy, tan-aw na nimo. Ato nimo mga areas diha na conflict areas nato sa Mindanao. Kita gyud nimo na naglisod ang mga tao diha. Okay. Gining iskutan sab nato ning impeachment complaint batok kang presidente Noynoy Aquino, Congressman Carlo, natala samantalaan nga adunay usa ka membro sa Kongreso, si Anad Party List Representative Pastor Alcover Jr. nga giingon nga nangandam na sa ihang impeachment complaint batok kang presidente Noynoy Aquino tungod dining kontrobersyal lagay sa pagpanghatag sa pundo sa gobyerno ngadto sa pundok sa mga rebelde sama sa MILF o sa Alex Bungkayaw Brigade. Isip usa sa mga liderato sa Kongreso asa sa tan-aw nimo paingon ning maong impeachment